salamat din sa inyong presensya online nga pag upload sa atong mga Bible study sa atong mga kauturan, no? Damo subong absent, no? Kay mag-celebrate sa New Year karon sa tabi. Damo gani absent kung wala New Year, ayan pang may celebration karon nga New Year. So damo hindi siguro nila pagkalitoon. So wala sila time, no? Or sa atong Bible study. Prangka-prangka na, siyempre kasi kung may time kayo, ara ka, di ba? Atin ka, because you are only here. Ari ka mala diri sa Iloilo. Ay kung ay ibang gani nato nga mga kultura nga sa layong lugar, huwag gani nagkapalya. Kung gusto ko i-announce, no, na may ara kita upod subong ara sa Mississippi, sa USA, somewhere in Mississippi, nag-visit siya sa akon, nagpasalamat. She was thanking us, no, sa atin dito church, sa aton mga live Bible study. At actually, dati siyang sumusubaybay. Actually, 74 years old na matanda na babae, taga Pilipinas at nakapag-asawa ng missionary dati dito sa Pilipinas na pastor. At umuwi sila doon at patuloy na nagpastor din yung kanyang asawa. Namatay na, mga 90 plus yata yung kanyang asawa na Amerikano na Baptist pastor. At alam nyo, gusto ko i-announce to bakit. For the longest time, na asawa siya ng Baptist pastor, at ngayon lang siya naliwanagan nung matuto siya, nung makalearn siya ng rightly dividing the word of truth. No? At yan niya siya mismo nag-confess, na ngayon lang siya naligtas. Dahil nga, at alam na alam niya, ito talaga walang ano to, walang bula-bula. Siya mismo, walang joke, walang tawag ito, yung pagsisinungaling kung ano man, dahil galing mismo ito sa asawa ng pastor for so many years. At yung asawa niya mismo, nag-missionary dito sa Pilipinas, at dito na sila nagiging mag-asawa, at umuwi sila sa Amerika, at doon nagpastor pa rin yung kanyang asawa. For the longest time, sabi niya hindi pala siya ligtas. At alam niya lahat yung ginagawa ng mga pastor, being the wife of a pastor, na yung mga preaching lang, na para lang makumbinsi yung mga members ng mga emosyon nila. Sabi niya, talaga yung baptism na yan, talagang ginagamit lang para makontrol ng mga pastor yung mga members nila. Kasi nga, siya mismo, gusto nyo, ipapakita ko pa yung message niya andito sa aking cellphone. No? Andiyan sa cellphone ko. No? English na lang. So, yan yung sabi niya. At inaamin niya ngayon lang siya naligtas. At alam nyo ba na ito siya ay nanonood kay Robert Breaker. Pastor na yung asawa niya, nanonood siya kay Robert Breaker. At sabi niya, for the longest time din daw, 2015 pa siya nanonood, nakita din niya na mali din yung tinuturo. At ito pang isa, sabihin ko sa inyo, ito yung babaeng ito, nanonood kay Inton Ramirez. Pero sabi niya, nagpapasalamat ako, brother, at nakapanood ako sa video mo, at dito ko nakita yung katotohanan sa mga turo mo. So, taga-Amerika yun, Pinay, na taga-Amerika. At tuwang-tuwa siya at sabi niya, gusto niya magkaroon ng mga lahat ng videos ko. So, itinuro ko na lang siya doon sa ating YouTube channel dahil ando doon nga. At yung dito sa akin, pinarward ko sa kanya. No? Yun yung nagpapahalaga ng salita ng Panginoon. Ando doon na nga sa malayo, nagpapahalaga ka. Dito sa malalapit, baliwala yung ginagawa natin. Yung sa malalayo, nagbibigay na importansya. No?
na mga ginagawa natin. At alam nyo, anong sabi niya? Brother, magpapadala ako ng tulong dyan sa ano nyo, sa gawain mo. Ha? Sabi niya, 74 years old ako, wala akong trabaho dito. Sabi ko, huwag na ma'am, kasi kung ganyan wala kang trabaho dyan, napakahirap dyan, huwag mo na kang mag-burden ka pa. Hindi pa pa sa iyong gawain dito. Pero sabi niya, hindi, meron akong maliit na pensyon na naiwan sa akin ng asawa ko. At from the heart, sabi niya, galing talaga ito, mula pa noon, talagang tumutulong ako sa mga ministers, no? Sa mga mali pa nga noon, ilalo pa ngayon sa tama na. So, tutulong daw siya dito. Sabi niya, so, parang ano sa atin minsan, no? Parang blow minsan sa atin, na tayo andito, hindi pa minsan, parang nagdadamot pa tayo dito sa gawain. Sabi ko, okay, walang problema kung yan talaga gusto mo. Kasi, i-ano natin yan sa ating truck ministry. No? Para makabili tayo ng mga maraming papel. Magawa tayo kung kaya natin magbayad ng isang tao para lang mag-man dyan, maggawa ba ng ano? Nung mga trucks, hindi naman kaya ni Jessica magbantay lang dyan sa computer mag-produce ng trucks. Ano? Oh, kasi may trabaho din siya yung gawin natin. So, thank you so much, no, sa mga ganong tao na kahit nasa malayo, nagsisikap na makatulong sa ating gawain. Dahil sabi niya, para dumami pa yung mga tao na maligtas. No? Talaga yung heart niya nasa ministry. Kasi nga, asawa nga naman ng missionary. Pero sabi niya, 20 years daw siya na naging baptist. 20 years na naging baptist. At sa iba pang mga denomination, maliban pa sa mga years niya sa ibang denomination, ngunit sabi niya, ngayon lang siya naka-intindi ng kaligtasan. Amen. No? So, let us pray. Include natin siya sa prayer niya, no? Yung pangalan niya nakalimutan ko. Si Shine Shannon. Yung pangalan niya. Sabi nga niya, yung video natin ngayon, kasi gabi sa kanila ngayon doon, yung video daw na to talagang panunurin niya. So, let us pray para sa kanyang health. Sabi niya, include daw siya sa prayer, sa kanyang health, ano? Kasi nga matanda na rin siya. Ganon. Na mabigyan pa daw siya ng mga years pa so that katuloy pa sa makatulong sa mga ministers na talagang nagtutulong ng tamang gospel. Kaya nga, sabi ko sa kanya, kung dito sa Pilipinas ang gusto mo kasi taga dito ka, meron ako mga friends dito na nagtuturo din ilan. Sabi ko, meron ako isa sa Mindanao, meron isa sa Luzon, Manila, meron isa sa Baguio, ano? Yun, pero hindi ko pa binibigay kasi gusto kong maano din siya, baka ma-abuse ng iba, no? Ma-abuse ng iba na kasi yung heart niya na magbibigay, no? So, ayoko nang ganon na ma-abuse siya. Kaya siguraduhin muna natin kung sino yung ma-refer natin sa kanya. So, bago tayo mag-start, ano? Let us pray. Ama na banal, salamat kami sa ulit na pagkakataon. Buong taon ng 2023 na iyong binigay sa amin na patuloy namin magawa yung mga gawain bilang mga ambassadors. At salamat sa mga tao na iyong ibinigay sa amin upang magiging kaakibat sa gawain na ito dito sa Iloilo. Salamat sa mga kapatid na walang pagod na patuloy na nag-share ng iyong gospel, mapa-online man o sa aming physical na pagtrabaho dito para sa iyong gawain, sa mga kapatid namin online na patuloy din sa pagtulong sa gawain ito. At alam na po namin na hindi na po kami dapat paturuan kung ano man aming mga obligasyon dahil alam namin na nagiging ambassador kami sa panahon na tinanggap na nag-believe kami sa gospel that Jesus Christ died for our sins, He was buried and rose again the third day to give us salvation,
aming mga kaluluwa. At yan po ay trabaho namin bilang mga ambassadors ang gawin, ang pagpatuloy na pagturo ng iyong mga sound doctrine na iyong inihayag kay Apostol Paul, ang aming apostol sa panahon ito. Salamat sa mga kapatid, and we are praying for sa aming mga kapatid na wala ngayon dito, at kung ano man po ang nasa kanilang saloobin, kayo na po ang mag-meet ng mga kasagutan o mga problema na nagiging hinder sa kanila kung bakit wala po sila ngayon. Ngunit po, salamat kami ng malaki sa iyo that buong taon ng 2023 nagiging kagamitan po kami sa patuloy na pag-preach na yung gospel online man or physically po, congregational dito po sa lugar na yung binigay sa amin kung saan maka-fellowship, maka-ipon po kami. Salamat po at sa aming pagpatuloy na yun, sa aming pag-aaral. Ikaw na po ang bahala at sana po magiging blessing sa amin yung mga verses na ito. At alam po namin na ito po ay dapat namin pag-aralan for our learning kung ano po nangyari ngayon sa panahon na ito ng pagbigay mo ng 1 year na extension para po sa nation of Israel. We pray in Jesus' name. So, dito po sa ating pag-aralan ngayon, umpisa verse 5 ng chapter 5 ng Book of Acts. At alam naman po natin na marami ang nagtuturo, lalo na yung mga moderate dispensationalist, no, na itong panahon lang na ito ay panahon na ng grasya. No? Ang body of Christ na po dito daw ang operational since at the cross. But napag-aralan na natin, galing pa doon sa chapter 1 ng Book of Acts, that we cannot find traces about the body of Christ. Wala tayong makikitang instructions or existence ng body ni Christ sa panahon ito from Acts 1 up to Acts chapter 7. Now, 1 year yan na extension ay binigay po ng ating Panginoon sa Israel so that they can believe, they can repent and believe Jesus Christ as their Messiah and King, that siya yung maghahari sa kanilang kingdom na ibibigay sa kanila. So, from verse 1, chapter 1, alam naman natin po na yung bida dito, si Peter, at ang mga 12 apostles at yung mga naka-receive ng Holy Spirit, ang baptism of the Holy Spirit in chapter 2. At alam naman natin po yung nangyari doon sa beautiful day, nang niligtas po, pinatayo po yung lumpo na na-heal in the name of the Lord Jesus Christ, because believe siya sa name of the Lord Jesus Christ. At yan pong lumpo na yan ay nakatayo, at hindi lamang nakatayo, kundi ay sumama pa kina Peter doon sa Solomon's porch. At alam naman natin na na-detain si Peter dahil tinuturuan niya yung mga tao tungkol sa pangalan ni Jesus Christ. At yung kaligtasan doon is that they will believe in the name of the Lord Jesus Christ, which is a prophetic program para pa rin sa Israel. At dito makikita naman natin dito another proof na yung Acts na ito, Acts 1 until Acts chapter 7, is the extension that was given by Jesus Christ, God the Father, to the Jewish nation. At ang event po dito ay magpapatunay po na talagang part pa ito ng prophetic program, ang Acts chapter 1 up to 7, dahil nga sa mga pangyayari. At ang pangyayari po dito na makikita po natin ngayon ay yung pagpatay. Yung pagpatay po kay Ananias at saka kay Sapphira, yung kanyang asawa. At bakit po sila pinatay ay makikita po natin dyan. At bakit nga po ba yung pagpatay sa kanila ay proof pa rin na nasa prophetic program pa rin
yung Acts chapter 1 to 7, dahil nga po, pumapatay pa dito ang Panginoon. No? Okay? So, mamaya, titingnan po natin at basahin po natin dito. Sabi ito, chapter verse 1, But a certain man named Ananias, with Sapphira, his wife, sold a position. So sa panahon pong ito, noong ando doon na po sila sa isang village doon sa Jerusalem, at sila po ay united po lahat ng believers during the time. Lahat po sila ay ibininta nila yung mga kanilang ari-arian at ibinigay doon sa mga apostoles, at yung proceed ng kanilang mga ari-arian ay bininta ay binahagi po lahat sa lahat ng members ng movement during the time. Actually, parang movement sila noon, no? At yung mga naipon nila na pera, whatever proceed, ng mga binibenta po nila noon na panahon na yon, ay pinaparti-parti sa lahat ng members according sa kanilang pangangailangan. Okay, ibig sabihin nun, pag malaking family, no, mga 12 yung anak mo, hindi marami ibibigay sa iyo according to their needs, yung pagbibigay ng parte. So, halimbawa, si Manang at si Manong, nagbenta sila ng 2 hektarya, may 2 milyon na benta. So, ibibigay nila lahat yon. Wala silang dapat kukunin doon. No? No? So, yung proceed doon, hindi nila ibigay lahat sa mga kapatiran noong time na yun. Yung kanila, maiwan sa kanila, kung 2 lang sila, malaki yung benta nyo, kayo yung may-ari noon, pero yung maiwan sa inyo, kundi lang kasi papartihin nga doon sa marami, 2 lang kayo. Mas yung benta nyo noon ng 2 milyon nyo, mas marami. Halimbawa, may anak ako, 12 yung anak ko, mas marami yung pa yung pupunta sa akin. Kasi according to their needs, yung party-party nila ni Peter. At ito, dahil ginawa nila ito, dahil nga yan yung utos ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, those who will follow me, ano sabi ni Jesus Christ? Sell all that you have, then follow me. So yung utos na yan ni Jesus Christ, sinunod talaga nila. No? So bakit sinunod nila si Jesus Christ? Bakit ba sinunod nila si Jesus Christ? Kasi sabi ni Jesus Christ, pag ando doon na tayo sa kingdom, kung ano man yung ibininta nyo para sa akin, sabi ni Jesus Christ, 100%. 100 times. Ibabalik yan sa inyo. So halimbawa, pag nagbenta ka ng 1 hectare, 100 hectares. Yung makukuha mo kasi, 100 times yung ibibigay ni Jesus Christ sa iyo. Oh. So kaya binigta nila yung kanilang ari-arian. Okay? So, but, ngayon hindi pwede, huwag nyo gawin yun. Alam ko, hindi nyo rin gagawin. Kasi kahit nga kunti lang, ayaw pa eh. Yung iba nga, nagtampo nga dahil nga magbigay na ng kunti. Pag salita lang ni Brad Saul dito, nagtampo na yata eh. Ayaw na bumalik. Tutuhanin na lang natin yan kasi gano'n naman siguro talaga nangyari. Kasi umpisa na magsalita dito si Brad Saul, nangawala na sila eh. Ano? Baka nagtampo na doon. Oh. Wala naman tayo dapat katakutan kung gano'n. Kung hindi yung gano'n, hindi andito dapat sila. Pero kung bakit nawawala sila? Kasi umpisa lang yung magsalita si Brad Saul dito na magbigay naman kayo. Kasi hindi na. Umpisa lang na nangawala na. Kung hindi totoo, hindi sa ganon, hindi dapat andito sila. O, di ba? Tayo naman wala.
So, ganito yon. So, yon, dahil nangyari yon, no? Hindi kasi ako tapat, ano lang ako, ayoko lang kasi ng, ano, I speak what is inside. No? Ayoko nang pakipot-kipot, ayoko nang paano-ano. Yung ano nga nasa loob ko, gusto ko isalita. No? Wala naman tayong pinoprotektahan dito na ano eh. Diba? So, but a certain man named Ananias at Sapphira, yung ginawa nila, bininta din nila yung ari-arian nila. No? Ngunit, yung proceed, yung binintahan nila, instead na ibigay lahat, kumupit sila. Actually, hindi naman kumupit yun eh. No? Dahil kanila naman yun. Ngunit, ang issue dito, sabi dito is that, sabi dito, and keep back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet. Yung nangyari dito na pinapalabas nila na lahat ibinigay nila, ngunit hindi pala. So, ang issue dito is lying. Was lying. Tingnan mo dito. Sabi niya dito, But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie? Listen to this. Listen to this. Lying always came from Satan. Tanda natin to. Yung pagsinungaling, whether maliit lang yan, eh talagang ang author niyan is Satan. No? Kasi hindi pwede magsinungaling ang Panginoon. So being members of the church, the New Testament church, the little flock, being filled with the Holy Spirit, itong mga tao na ito ngayon ay filled na ng Holy Spirit. The Holy Spirit was within Sapphira and Ananias during the time. Dahil itong mga tao na ito ay members of the church, the little flock, during ng time na yon. Okay? At alam naman natin sila na they were already baptized with the Holy Ghost. Ibig sabihin, nasa kanya nila na yung, they are already the temple of the Spirit of God during the time. Because, paano yun? Nasa kanila na yun, na-baptize na sila ng Holy Spirit of God. Ngunit nagsinungaling pa sila. Then, sabi dito, Satan filled them heart to lie to the Holy Ghost. So, nagsinungaling sila sa malaan na Espiritu, sa Holy Ghost. And keep back part of the price of the land. Tapos sabi pa ni Peter, verse 4, whilst it remained, was it not thine own? Alam nyo, kung si Ananias sana, pinagtapat lang niya lahat at kumuha siya, Peter, ito lahat yung binta. No? Ito, kunin ko lang to sa amin to Hindi lang siya nagsinungaling, walang problema kasi sabi nga ni Peter, sa inyo naman yan eh. Bakit pa kayo nagsinungaling? So the issue is lying. Okay? Kasi kung hindi lang sila nagsinungaling, kumuha sila, pinaalam lang nila, Peter, kunin ko na lang ito amin. Ito po, kunin ko itong kalahati. Walang problema yun. Basta hindi lang sila nagsinungaling. No? So sabi dito, whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own? Thine own power? Nasa gahong mo naman kung magkano ibibigay mo eh. Hindi kaya sana magsinungaling. Kasi nangyari dito, nagsinungaling si Peter at si Ananias at Sapphira na lahat binigay nila. When in fact, kumupit pala sila. Okay?
So sabi dito, why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. He lied unto the Holy Spirit. He lied unto the triune God. Kasi tingnan mo, sa Bible, when it speaks of God, listen to this, it speaks of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The triune God. Okay? So, and Ananias, hearing these words, fell down. Kita mo? Wala nang sakit-sakit. Patay bigla. Ganon ka, tawag dito, sa Ilonggo, kapintas. Ganon ka kalupit ang Panginoon during the time kung galit siya. Ha? Ano, Brad? Underload. Pagka lumapas ka sa kanyang kautusan during the time, you will be killed by God. Papatayin ka naman noon. Ha? So, sabi dito, and gave up the ghost, and great fear came on all them that heard these things. And the young man arose, wound him up, and carried him out, and buried him. Nilibing ka agad, wala na balsa mo. No? So pagkatapos niyan, sabi dito, and it was about the space of 3 hours after, when his wife, not knowing what was done, came in. Dumating na naman si Sapphira. Kalilibing lang yung asawa niya. Dumating si Sapphira. Then sabi sa kanya ni Peter, and Peter answered unto her, tell me, whether ye sold the land for so much? And he said, yea, for so much. Then Peter said unto her, how is that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Naku, tingnan mo lang, tingnan mo, napakatindi. Sabi ni Peter sa kanya sa Sapphira, amo pa ni balang benta nyo? Amo na ning binaligyan nyo sa property nyo? Sino ni Sapphira, yes, amo na. Sino ni Peter? Pagkasabi ni Peter, and Peter said unto her, how is that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold. So alam ni Peter, tagtataka din ako, no? Bakit alam ni Peter? Ha? Na hindi tama yung binintahan. Alam nyo, during this time, Peter was also filled with the Holy Ghost. And they were given that power, no, from God to discern. Hindi basta-basta mga tao to ngayon. Itong mga tao na to sila ni Peter during this time, actually, the 12 apostles, hindi basta-basta mga tao to at this moment of time. They were witnesses of Jesus Christ, and being the witnesses of Jesus Christ at the time, they were given extra power from God through the Holy Spirit that was in them during the time to perform miracles, to discern things that pertains to their work as witnesses, as leaders of the Messianic Church during the time. At binigyan sila ng kaalaman. Hindi sinabi dito kung paano nalaman ni Peter yan. But we can understand, no?
maintindihan natin. And that is because of the power of the Holy Spirit that was bestowed unto them during the time. Hindi basta-basta mga tao to. Tingnan nyo sa sunod na mga pangyayari dito. Sa patuloy natin itong chapter 5, sa next session natin. Ikinulong ito sila. Kandado. Lahat. Pero alam nyo, nakalabas sila sa kulungan kahit nakakandado. Bakit? Inopen ng mga angels yung kulungan. Nilakulit. Sabi ng mga priest pagka umaga, sana yung pinakulong nyo, kunin nyo at kausapin namin. Pagdating ng mga kwardiya, wala sila doon sa kulungan. Kung basahin nyo yung mga sunod na verses na, wala sila doon sa kulungan. Tapos bigla na lamay ng report, ando doon sila, nagsasalita na naman sa mga tao doon sa temple. Andun pa rin sila sa temple, hindi naman sila umalis doon. Pero pinalabas sila sa kulungan. Bakit? Hindi ordinaryong tao ito at this moment of time sila ni Peter. They were bestowed by power from God through the Holy Spirit, being witnesses of Jesus Christ at this moment of time. Alam nyo, kung tinanggap lang nila si Jesus Christ as their King, ito yung mga tao na to, pupunta na sa tribulation, ang mag-preach sila doon sa tribulation period. Doon sana matutupad yung Matthew chapter 28. They will go unto the nations, sa mga Gentile nation, and preach the gospel. But, alam na naman natin na hindi nila nagawa yun, Matthew, dahil na napuspong ang kingdom gospel. So, paano nangyari? Verse 10, and fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost, and the young men came in, and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Ilang oras lang, magkatabi na sila, parehong patay, inilibing na. Magkatabi na sila sa St. Peter. Sa Christ the King. In just few hours. So, hindi nyo yan iniisip. Hindi nyo yan iniisip kung gaano ka lupit ang Panginoon noon. Bibigyan ko pa rin kayo ng mga samples. Kaya, Ananias death, Ananias killing, no? And Sapphira's death, Ananias death, was actually a proof, no? That at this moment of time, Acts chapter 1, until Acts chapter 5, was actually prophetic program still operational. Why? Bakit natin pinatutunayan yan? To misprove, to disprove, upang pakawalan natin ng katotohanan yung toro ng mga moderate dispensationalists, yung mga turo ng ibang mga denomination na ang panahon daw na ito, Acts chapter 1 to 7, is already a mystery program or already time na ang BOC ay andidiyan na. So, bakit? Bakit wala pa? Patutunayan ko sa inyo, yung pagpatay kay Sapphira at saka kay Ananias, proof. Ano galing proof sa Tagalog? Prueba. Prueba. Katunayan na sa panahon na ito, prophetic program pa rin ang operational or working dahil pumapatay pa ang Diyos. Bibigyan ko kayo ng mga sample na sa prophetic program, ang daming pinatay ng Panginoon. Okay? Bibigyan ko kayo.
ng iilang mga samples or pariho niyan nangyayari na niyan. Naalala nyo ba si Usa? Oh, ayun, alam ko na hindi kayo nakakabasa ng Bible nyo. Ha? Dahil hindi nyo kilalahan na rin si Usa? Sino yun? Nagkaputsang? Yung humawak ng Ark of the Covenant? Meron pa isang nagbagsak. Si Usa, alam nyo yung Ark of the Covenant, dadalhin, ano yun, habang tinatravel na yun, Ark of the Covenant, babasahin natin ha. 1 Chronicle chapter chapter 13. 1 Chronicle chapter 13, verse 9. 1 Chronicle, pagbasa. And when they came unto the threshing floor of Sidon, Uza put forth his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. Okay, then pala yun. Verse 10, the anger of the Lord was kindled against Uza, and he smote him, because he put his hand to the ark, and there he died before God. Kita mo? Natinig niyo yun? Masama ba yung intention ni Usa? No. Talaga nga itong masama kung sa justice system, human justice system, human court, wala talagang kasalanan si Ananias at Sapphira. Di ba? Bakit? Naintindihan na naman ni Peter, di ba, inyo naman yan eh. Kayo naman ang may-ari niyan eh. But they lied to the Holy Spirit of God. They lied to the triune God. That was the issue. Dito naman kay Usa, talagang walang ano-ano ito. Habang kinikiri, alam nyo yun, yung kasi, 4 na tao yung pumakarga, yung Ark of the Covenant, kasi parang karwahe yun, may 4 na dulo, isa buhat dito, buhat din isa, 4 sila buhat. Sa time na yan, yung nagbubuhat yata yung mga asno, at na-stumble yung asno, sabi dyan, medyo umalog, medyo kumimbuwag yung Ark of the Covenant. Si Usa yata malapit, hinawakan niya para hindi matumba. Tatanungin ko kayo, masama ba yun? Hindi? Hindi? Bakit pinatay si Usa? Bawal. Ha? Hindi ka bawal lumawag. Yun. Kasi ang issue dyan, hindi siya Levite. Wala siyang karapatan humawak doon kasi ang pwede lang humawak sa mga ganon, bakit yun? That pertains unto God during the times of Levites. Yun ang naging kasalanan niya. Okay? Ibig sabihin ng Panginoon, there was still a commandment that was violated by Usa, although his intention was good. Maganda talaga. O, di ba? But pinatay siya ng Panginoon. And that happened during the prophetic program of God to Israel. Okay? So, hindi ko na babasahin pa ibang cross references niyan. Kasi meron din yan sa 2 Samuel. No? Ano pa? 70,000 people killed by God. Kaya nga kung isipin mo lang, napakalupit naman ng Panginoon. 70,000 pesos, 70,000 people killed by God because of David's sin. Kasalanan lang ni David, pinatay ng Panginoon 70,000 people.
Hindi nyo ba alam yan? Oh, it seems hindi kayo nagbabasa. Joke ko lang yan para magbasa kayo. Oh, 70,000 people killed by God during the prophetic program of God unto Israel. 1 Chronicle 24:15. Alam nyo, basahin nyo. 24:15. First Chronicle 24:15. The 70th to Hezer, the 18th to No, hindi. Mali yata. 24:15, First Chronicle 24 verse 15. Hindi, mali yata. 1 Chronicle. Anong keyword? Freezing hall. At freezing field. Field? Oo. Mali yata ako. Ayan. Chronicles, First Chronicle. Racing field. Left the field. Racing field. And uttering that the work of the field begins the ground. Saan kayo? Sabi na ha? Mali yata ako ng ano. Field, the field, ang word. Ito. But the fields in the city beginning to represent the sun. The fields in the glory. Sa oli. 1 Samuel. Tingnan niya natin. First Samuel 24:15. 24:15. So, The Lord therefore between me was delivered to thy hand. And the First- Lord therefore be judge and judge between me and thee and in my house. hindi ako mali yung ano ko yung talagang tatayong maganda pakiramdam. Tracing hall, ano nga? Tracing, T-R-A. Oh, T, H. Threshing at threshing. Fishing. Woo. Pati Sorry, ano. di hirap pag-ilong ko eh. Threshing. Tracing field or Threshing. Ito na, 1 13:9. And when they came unto the threshing floor of Chidon, yun yung may threshing na word eh. Teka, threshing floor. mali ako ng pagsulat. Then the angel of the Lord commanded God to say to David that shall go up, set up an altar to the Lord, the threshing floor of Ornan, to the Jebusite. Chronicle ba? Oh. Pero alam natin yan ha, 70,000 people killed by God during the time. Ilugyan na lang. Ha? 70,000. Ano na lang, ipag-ikwan. Verse that says 70,000 people killed. Asan tayo? Kailangan talaga natin ng verse para makita natin yan. Ay, ano yung First Chronicle 20, 21, 24. 2 Samuel 24. Now again the anger of the Lord Yan. burned against Israel. Samuel 24:1. Samuel 24:1. Samuel. 24:1. Okay, basa ko no? Kailang Samuel. First Samuel. Samuel. Ay, ikaw na basa. First Samuel 24:1. Second Samuel.
And again, the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. Verse 24, ano basahin mo? For the king of Joab is going. Verse 24, dito ka sa Verse 24. 24. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of the inner of the Lord. Tama na yun. Ano yun? Ano yun kanina? Verse 24. Second Samuel? 24, verse 24. And the king Ayun. said unto Araunah, Okay, tama yan. Second Samuel pala. Second Samuel 24. Verse 24. 15. 15. Okay. So sabi dito, So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning, even to the time appointed, and there what? 24. How many? Died of the people from Dan, even to Beersheba, 70,000 men. 70,000 men died because of one person's sin. Ang mali dyan ni David, nagpapundak ng census. No? Pinakount niya yung kanyang mga armies, and 8,000 from Israel, 8,000 from Israel, 5,000 from Judah. So ang dami niyang army. No, ang dami niyang army during the time. And during the time, pride came to David, ano? At yan, nagalit ang Panginoon sa kanya. Pinapili siya actually. Sabi niya, 3 months ka na tatakbo sa iyong mga kalaban. Or, pestilence. Pinili na David yung pestilence. Yun ang nangyari na pestilence. Nagpadala ang Panginoon ng angel. At alam mo yung angel? Pinagpapatay yung mga tao. Kanino kasalanan yun? Kay David, kasalanan yun ah. Ay bakit yung mga tao ang pinatay ng Panginoon? Shall we question God? No, we cannot question God. No? So, ng time na yan, ng prophetic program to Israel, kung gusto sang Diyos pumatay ng tao, papatay siya. At marami talagang beses na pumatay ang Panginoon, tingnan mo ang Sodom at Gomorrah. Ilan yung namatay sa Sodom at Gomorrah? Ilan yung naiwan? Yung family na lamang ni... Sino yun? Ni Lot, ang naiwan doon na tao sa Sodom at Gomorrah. Pinatay lahat ng Panginoon ng tao. Ilan yung pinatay sa flood ni Noah? Wala pa ngayon, hindi pa yung prophetic program. But many times in the Bible, God kills people. Okay? And heaven during His prophetic program to Israel, napakaraming pinatay ng Panginoon. Tingnan mo yung anak ni Job. Pinatay, at may permission ng Panginoon yun nung ginawa yun ni Satan. Di ba? So, ang daming pinagpatay ang Panginoon sa time na yun. Tingnan mo naman ang mga verses na ito. Leviticus chapter 23 verse 30. Okay, basa. Leviticus 23:30. Leviticus 23. Sige. Leviticus 23:30, and whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people. Tingnan mo, ano yan? Destroy from among His people. Papatay ng Diyos. Deuteronomy 32:39. Deuteronomy 32:39. 32:39. Oh, that they were wise, they are understood that they would consider. 32:29. 39. 39. Sabi dito, see now that even I am He, and there is no God with me. There is no God with me. I kill
and I make alive. I wound and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. Tingnan mo? Neither is there any that can deliver out of God's hand kung ang rin ng Panginoon. Kung papatayin ka ng Panginoon, no one can deliver you from out from that dilemma. Ganun katindi ang Panginoon sa time na yan. No? During God's prophetic program to Israel, God kills people. And dami-dami, second, 1 Samuel 2:6. Ito mga verses na ito, mapapatunay. Sabi dito, the Lord kill it and make it alive. He brings down to the grave and brings up. Kita mo? Ito talaga, totoo talaga itong verse na ito eh. Yung mahirap paniwalaan dito, yung brings up from the grave. Pero alam niyo ba na bumubuhay talaga ang Panginoon galing sa grave? Ha? Di ba? Talagang bumubuhay ang Panginoon galing sa grave, kaya nga may resurrection. At it was proven already during the time ni Jesus Christ. He was the first that was brought up by God from the grave. Ha? Kaya nga sabi diyan sabi diyan sa Romans chapter 1, ano sabi diyan? Romans chapter 1, verse 5. Tama ba? Verse 5. Kung di ako nagkamali, tinan mo. Verse 4. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Jesus Christ was declared as the Son of God. By what? By resurrection. By His resurrection. Kasi, sino na ba naman maniwala na Son of God kung hindi naman siya nabuhay muli? No? So, tingnan mo mga kapatid. Isaiah 66:16. Isaiah 66:16. Kukuha muna tayo ng mga verses to prove that indeed God kills, in the prophetic program. Okay, pakibasa. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. Tama? Kung patay ang Panginoon, Exodus 22:24. 22:24. And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword, and your wife shall be widows, and your children fatherless. I will kill you. Siguro enough na rin yun, Enough proof na yung mga binabasa natin that yung Panginoon talaga during prophetic program and even before the prophetic program, ang Diyos ay pumapatay. Ang Diyos ay pumapatay. So, bakit natin alam na yung kamatayan ni Sapphira at saka ni Ananias nagpo-prove na hindi pa tayo sa mystery program, na hindi pa tayo, wala pa yan ang BOC dyan, or body of Christ, kagaya ng sinasabi ng mga moderate dispensationalist. Bakit? Dahil pumapatay pa nga ang Panginoon. Pinatay pa nga si Sapphira at saka si Ananias. Bakit? Magtatanong kayo, bakit? Kasi nga, during sa prophetic program, sa mystery program, sa mystery program, which is grace and peace, grace and peace, pumapatay pa dito ang Panginoon? No. I will tell you. Show me a verse from Romans to Philemon that God kills a single person. Show me a verse.
Ha? Napudpod na lang yung totoo ko kahanap sa mga verses na yan gamit yung mga blue letter, nga makita ko sana kung pumapatay ba ng single person yung Panginoon dito na pinatay niya dahil naggalit siya, ay wala akong makita. Bakit? Bakit? Kung pumapatay ang Panginoon ngayon in this dispensation of the grace of God, then it will contradict to His offering of grace and peace. Kung pumapatay siya, there is no peace. Amen. There is no grace. Ha? So, maling-mali yun. This is the best proof to disprove the teaching of Anton Ramirez na mali talaga yung turo niya na yung body ni Christ na from the cross until Acts chapter 7. Dahil pumamatay pa ang Panginoon dito, pinatay niya si Sapphira, pinatay niya si Ananias, kagaya na ginawa niya sa ibang mga tao under prophetic program during the time. But dito, sa time ng grace, dispensation of the grace of God, kung saan nag-umpisa yung body of Christ, the church of this dispensation, ang Panginoon walang pinapatay na tao. Ha? Bakit? It will be a contradiction to His offering to anybody, to every people, to everyone, His grace and peace. Ha? Paano ka? Alam mo ba, wala kasing karapatan, sabihin ko na ito, straightly, ha? Although nga, it is in His power kung gagawin niya, pero hindi kasi gagawin ng Panginoon ngayon yun ang pumatay ng tao. Ha? Because it will destroy His what? Dispensation. His person as honest, Righteous. true, righteous, not liar. Kasi kung sinabi niya grace, tapos pagdating mo, patayin ka rin niya. Eh kung hindi sinungaling siya, Amen. tingnan mo ha, how can you kill a person na sa tingin mo walang kasalanan dahil nabayaran na ni Kristo yung kasalanan? Ha? Kasi ganito yun eh. Kahit hindi ka pa nag-believe sa gospel of the grace of God, para mai-offer ng God ang kanyang grace and peace, binaliwala muna niya yung kasalanan mo. Amen. Kaya sabi niya, God is not imputing sin today. Amen. Although andyan yung kasalanan mo pa, hindi yan kinakabigyan, binaliwala niya muna yan because of Christ's death at the cross so that He can offer you grace and peace. Pa natin? Then, paano kanya papatayin? Wala ka palang kasalanan. Ino-offeran kanya ng grasya at kalinong. Ibig sabihin, hindi mo na siya kaaway. Unlike noong panahon na dispensation ng time pass, na ano sabi doon? We are enemies of God. Kalaban tayo ng Panginoon. Saan tayo na yun? Kontra yan na sa una. Subong, ang kontra niya, siling niya, kontra ta sa una, pero subong peace. Ano po siling mo na? Subong, halimbawa, kami ni Manong sa una, kada kita ay namon, bubuganay kami, kontra kami. Pero pag siling ko, no, peace. O, di mo wala na away. Ang ano lang nangyari, kaya nga hindi, wala tayong makita ng Panginoon ngayon pumapatay in this dispensation of the grace of God. Because what God is offering in this dispensation of the grace of God is grace and peace. Tingnan natin sa Bible. First, Romans chapter 1.
verse 7. Pakibasa. Romans. Chapter 1, verse 7. To all be that in Rome, beloved God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. How can that God kill you? Paano kapatayin silang Diyos nga nagsabi niya, grace? Ha? Sabi dito, to all that be in Rome, beloved of God. You are beloved of God. Walang ka sa Diyos. Called to be saints. Grace to you and peace. Saan ba galing itong grace to you? And peace. Saan galing ka? Sa Diyos. God. Pakadto sa imo. So that grace, naghalin sa Diyos, galing sa God, papunta sa tao. Ha? So, paano siya papatay? Kung grace yung offer niya. 1 Corinthians. Chapter 1 verse 3. Praise be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Grace. Ha? Peace. Sabi ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng example mamaya. Napakatinding kasalanan. Pero hindi pa rin pinatay ng Panginoon. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 1 verse 2. Grace be unto you and peace from God our Father. Galatians chapter 1 verse 3. Grace be unto you and peace from God. Ephesians chapter 1 verse 2. Grace be unto you and peace from God. Saan mo mababasa ito lahat? Sa instruction ng Panginoon from Romans to Philemon sa dispensation of the grace of God sa time natin ngayon. Ito lahat mababasa natin, grace and peace unto you from God. Kaya nga wala tayong makita na verse na pumapatay ng Diyos ngayon. Kaya nga, ang Acts na yan ay prophetic program pa yan, hindi pa yan BOC dahil nga pumapatay pa ang Panginoon. Oh. Ano pa? Philippians. Lahat-lahat ito. Philippians, pakibasa, 1 verse 2. Kita mo? Grace and peace. Colossians chapter 1 verse 2. To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be unto you and peace. Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 1 verse chapter 1. Grace be unto you and peace. 2 Thessalonians chapter 1 verse 2, grace unto you and peace from God. Timothy, 1 Timothy chapter 1 verse 2, and to Timothy, my own son, in the faith, grace, mercy, and peace. 2 Timothy verse 2, grace, mercy, and peace. Ano pa? Titus chapter 1 verse 4. Grace, mercy, and peace. Philemon chapter 1 verse 3. Grace to you and peace. Pag Hebrews, God who at sundry times. Wala ka nang mabasang peace, grace. Papatay na naman ang Panginoon dito. Ang dami na naman papatay niya dito sa tribulation period. So, the argument of this moderate dispensationalist or mukhang dispensationalist na yung body ni Christ nag-start sa cross is a false doctrine
is a false claim. Maling-mali yon dahil nga ang Diyos at this moment of time still active in killing people that sin against Him. Proof, another proof. Ibigyan ko kayo, First Corinthians chapter 5. Mirong napakasamang talagang in-address ni Paul ito, ni Paul, yung mali ng isang tao. Excuse me. Yung taong ito, sabi ni Paul, gusto nga niya ipapatay na lang. Pero alam niyo ba na hindi Diyos ang papatay? 1 Corinthians chapter 5. It is reported commonly that there is a fornication among you, and such fornication is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Mayroong tao doon, member sa Church of Corinth, local Church of Corinth, na yung tao na ito, yung asawa ng ama niya, kinakasama niya, baka stepmother niya ito. O hindi natin maintindihan. Kung hindi naman sinabi dito na mother niya ito. Basta asawa ng ama niya, kinakasama niya. Alam niyo kung mother din niya ito, tapos kinakasama niya, walang kaibahan sa ginawa ni Nimrod. Kasi si Nimrod, mother niya yun si Semiramis. Binuntis ni Nimrod yung mother niya. Yung anak nila si Tammuz. Kaya nung mamatay si yan doon anak nila, bumalik daw yung Kagaya din itong lalaking to sa Corinth. Yung asawa ng papa niya, yung father niya, kinakasama niya. Hindi naman po didugtungan pa natin ito kasi sa konkwentity kwan yung kwan sa daw patay ang nanay niya daw balik kadua nga tao. Stepmother nga. Ganun. Para pwede rin siguro. Sabi niya dito, verse 2, and ye are puffed up. Pinagmayabang pa nila. No? Hindi ba lang nila kinorek? Hindi nila... Actually, ang in-address dito ni Paul ay yung church. And have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. Sabi ni Paul, hindi man lang kayo mamanaki pa kayo. Hindi nyo man lang kinokorek. Hindi man lang kayo nalulungkot. Hindi man lang kayo nag-mourn. Hindi man lang kayo nag-take action na yung tao na ito ay maialis sa inyo. Dapat i-unfellowship nyo. Okay? Verse 3. For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, and though I were present concerning him that had so done this deed, in the name of our Lord Jesus Christ, will ye gather together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, deliver, tingnan nyo. Itong tao na to, nagkasala. Yung asawa ng ama niya, kinakasama niya. Okay? Or may relationship sila. Sabi ni Peter, ni Paul, I already made judgment. Si Paul, gumawa na siya ng action niya. Sabi niya dito, for I verily absent, sabi niya, have judged already. As though I were present, nakagaya lang na parang present ako dyan sa inyo, concerning him. And this is the judgment of Paul. Verse 4. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan, for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of
the Lord Jesus Christ. Sasabihin ko sa inyo, itong tao na to na nagkasala, na yung asawa ng ama niya, pinakasama niya, o may relationship sila, bakit ayaw patayin ng Panginoon? Tatanungin ko kayo ngayon. Bakit? This is violation to God's command. Okay? Violation. Napakatinding violation ito sa, kung hahanapin natin sa Old Testament, talagang bawal ito. Ha? Bakit hindi ito mapatay ng Panginoon? Bakit hindi ito mapatay? Kagaya ng pagbato, or bakit hindi ito babatuhin? Kagaya ng ginagawa doon sa mga Hudyo. Grace and peace. Grace and peace. Tama yun. Yun ang pinakatamang sagot. Pero bakit? Bakit ayaw patayin ng Panginoon? Dahil nga, magiging contradictory yun sa kanyang offer na grace and peace. Okay? Magiging sinungaling siya kung pinatay niya yun. God cannot lie. Bakit hindi ba patay according to the law? Because we are not under the law, but we are under grace. So, tingnan mo. Kahit napakatindi na ng kasalanan, yung offer ng Panginoon, ano pa rin? Grace. Ba't sabi ni Paul, gumawa na ako ng judgment, pag nag-ipon kayo in the name of the Lord, and my spirit being with you, sabi ni Paul, deliver that one unto Satan, so that the flesh will be killed. Bakit si Satan ang ipapatay ni Paul? Bakit hindi ang Diyos ang papatay? Yun nga ang sabi ni Brother Arnold, dahil nga, God is offering. But, listen to this. At this moment of time, pag may namatay na tao, huwag niyo sabihin, pinatay kasi ng Panginoon. Kaya doon yung dikta. Ha? Baka sabihin niyo, pinatay na yun ng Panginoon. Kasi salot yun eh. No? Kasi siya yung nagpapagin ng drugs dito. Kaya pinatay na yun ng Panginoon. No! God was still offering grace and peace to Odicta during the time. Kaya lang, nagkulang tayo. Hindi natin ni siya na operan ng gospel. Kita mo? Ito ay, sabihin ko sa inyo. Every time a person dies, na hindi nasabihan ng gospel of the grace of God, alam niyo bang kasalanan niyo yun? Ha? Alam niyo bang kasalanan niyo yun? Pati ako. Kasalanan nating lahat yun. Members of the body. Kasalanan nating lahat yung ambassadors. Bilang mga ambassadors. Alam niyo ba na mas malaking kasalanan natin doon? Dahil namatay yun na hindi natin nasabihan ng gospel of the grace of God. Ha? Wala tayong magawa. Importante na sabihan. Walang problema yun. Yung sabihin natin na hindi maniwala, dahil talaga namang hindi maniwala. Marami naman talaga hindi maniwala. Pero sino naman nakasabi na hindi maniwala yun? Wala. Wala tayong alam na hindi yung isang time na trouble na yun, kung talaga may access lang tayo. No? Baka maniwala ka yun. Oh. Ito. Talagang matindi ngayon, mahirap talaga ang tao maniwala. But it doesn't negate na obligasyon natin being ambassadors. Tandaan natin yan, ha? Kahit anong hirap maniwala ng mga tao, kasi dahil na nga, pamilya natin minsan, mahirap ang maniwala, but hindi yun nagwawala ng obligasyon natin bilang mga ambassadors to preach the gospel. Hindi yun nagwaalis ng ating obligasyon. Kasi yung tanong ko bakit tayo naniwala? Ano bang meron sa atin? Bakit tayo naniwala? Ha? Dahil meron din ang sabi sa atin. Plus,
nagsisik tayo. Nag-start. Kasi yung nagsisik talaga, hindi natin alam yun kung sino ang nagsisik dyan. Kaya ang atin is to tell them about the gospel. Pag yung seeker na yung nag-preach natin, kaya din si Masay. Kasi hindi natin alam kung sinong seeker. Kaya hindi natin, tanda natin to ha. Kasi, totoo yan, kahit lang ako, minsan frustrated din eh. Bakit? Kamo, ikot tayo doon. Basa-basa pa na tayo sa ulan, pero ayaw pa magpaniwala. No? Kinakantyawan pa tayo. Pero, yung tanong, bakit andito din tayo? Oh. Kasi, somehow, seeker tayo. Plus, na-encounter natin yung mga nagtuturo, natuto tayo. Ito nga ang sabihin ko sa inyo. Hindi natin alam, may mga seeker pala dyan. Tingnan mo si Brad Jerome. Karatula lang dyan karatula lang dyan. Kaya gusto ko maglagay ulit yung karatula dyan. Nakita niya, ito yun ah. O, nakita niya yung, ito. Timeline. O. E di pumunta siya dito. Kinakabahan pa ako dati noong Brad Jerome eh. Noong una siya pumunta dito, alam niyo ba, kinakabahan ako sa kanya. Bakit ano ba ito nangyari dito? Kasi doon siya sa likod sa Mesiya, sabi niya. Kasi may sakit pa pala siya noon na, yung sakit mo. Doon siya sa Mesiya. Sabi ko, sinisilip siya pala ng asawa ko. Sabi niya, yung bisita natin, ano kaya yun? Mukhang may tama yun ah. Kasi may sakit pa siya no, yung ano niya, yung cover ng ano dito, yung Small and large. dito sa taas yung May cover. hernia daw, hernia. Hindi maliban doon yung valve ng ano dito natin. Yung acid niya sumasanta. Kaya sabi niya doon sa likod niya, sabi ng asawa ko, ano yung bisita natin? Pinakinan mo. May sliding. Yun nga, di ba? So, yun na nga. Kaya, hindi na natin dapat wala naman kasi naniniwala eh. Hindi natin yun pwede alisin ang ating pagka-ambasador. Dahil na wala maniniwala. Ang atin, sige lang, kung may mga trust dyan, may mga trust, bigay lang ng trust. Noon nang hindi pa ako nagpunta dito, nagpa-pray pa ako sa pastor nung hiling. Hindi ko alam kasi. Alam mo, pray ka ng pa-pray sa pastor mo. Alam mo pa ano mahihil sa'yo? Yung pitaka mo mahihil. Kasi, pagka-pray kabibigay mo rin. Oh, di ba? Mahiya ka naman di magbigay. Kaya kikipot talaga yung pitaka. Okay? So, tingnan mo ha. So, itong tao na to na nagkamali, nang matinding mali, ayaw pa rin patayin ng Panginoon. So, makinig mo na. Mamaya na yan. Para matapos tayo. Ayaw pa rin patayin ng Panginoon for the reason that at this time, during mangyari yun, it was already the dispensation of the grace of God, where the body of Christ, the church, already existed. At di diyan na, hindi na pumapatay ang Panginoon. Okay? So, magtanong kayo ngayon, bakit namamatay yung tao ngayon? Simple yung mamamatay din talaga. Yun, hindi pinamatay. Iba yung pinag-usapan natin yung pinapatay ng Panginoon. Sana namatay na talaga namatay. Talagang pag nagsidente ka, hindi ka lang iingat, mamatay ka. Mahulog ka sa kahoy, mahukurinti ka, ma-aksidente ka. Kaya halong sa motor, ingat sa motor. Ngayon, ano bang nangyari sa taong to? Alam niyo ba itong tao na to na tatanungin ko kayo ulit kung magbabasa kayo ng Biblia. Ano nang nangyari sa taong to? Dito sa 1 Corinthians 5, 1-5. Namatay ba ito? Pinalis ba sa church to? Hindi. Bakit?
Ha? Sa 7. Ano sa 7? Saan? Galilay. 1 Corinthians chapter 5. 7. Bakit ano sabi sa'yo? Purge out therefore the old leaven. Hindi na. Oh. So, deliver ato Satan. Pero napatay ba ito? Pinatay ba ito ni Satan? Bibigyan mo ba yun ng sagot? Basahin niyo yung sagot. 2 Corinthians chapter 2. Basahin niyo chapter 2 verse 5. But if any have caused grief, ye have not grieved me, but in part that I may not overcharge you all. Verse 6. Sufficient to such a man is this punishment which was inflicted of many. So, ito yun. Sabi ni Paul, sufficient na yan. Yung dinisiplina nga rin nila eh. Dinisiplina din nila yung tao na to. And verse 3, and I wrote this saying unto you, lest when I came I should have sorrow from them, of whom I ought to rejoice, having confidence in you all. So nagkaroon na siya ng confidence sa ila because they made action. That my joy is the joy of you all, for out of much affliction and anguish of heart, I wrote unto you with many tears, not that you should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part that I may not overcharge you all. Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many. Verse 8 sabi niya, wherefore I beseech you, that ye would confirm your love toward Him. For to this end also did I write. This is the reason bakit nagsulat si Apostle Paul ng second letter niya to the Corinthians, so that he can advise them to receive this guy. This guy repented of his sins, no? He changed his mind, no? At nagrepent siya sa kanyang kasalanan, not to be saved because he is already saved, kundi upang makorek ang kanyang ginagawa, na pagsama-sama doon sa kanyang stepmother. Then sabi niya dito, for this end, also I did write. So nagsulat si Paul sa kanila upang advisean niya, mga taga-Korintiyan, tanggapin niyo sa muli. Okay? Tanggapin niyo sa muli sa fellowship. So much na ang discipline that was given unto him. Sabi niya dito, for to this end also did I write, that I might know the fruit of you, whether ye be obedient in all things. So, at this moment of time, na napatunayan na ni Paul that the church at Corinth obedient sa kanya, sumusunod sa kanya. Dahil nga na inobey siya, na bigyan ng disiplina itong tao na to. Verse 10, to whom you forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sake forgave I it in the person of Christ. Okay? Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So, verse 7, so that contrariwise we ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. So, tingnan niyo ha.
Wala pa rin pinatay. Patawarin nyo na. Tinanggap na niya. Kinorek niya na yung kanyang kasalanan. Tama na yung parusa sa kanya. Baka naman ma-overtake ng so much sorrow. At baka dugtungan ko na lang, wala na din makasulat dito, magpakamatay. So, tingnan nyo na lang kung gaano ang Panginoon. Ang difference between the prophetic program which God, in whom God kills, and at this moment of time, the dispensation of the grace of God, God always offers grace. Never He killed a single soul in this dispensation of the grace of God. That is why we will be able to determine Acts chapter 1 up to Acts chapter 7, still a prophetic program. Still, tamang-tama talaga yung sabi diyan sa Luke chapter 13 na extension yan na ibinigay sa Israel. Kasi yung tinatrabaho diyan is Israel pa rin. Ang Diyos diyan pumapatay pa rin. But sa body ni Christ, kung andyan na yung body ni Christ, yung offer ng Panginoon, grace and peace. Amen. So, mali yung mga moderate. Kasi, ano na lang yung kanila kasi, claim na ng claim para tama, maging tama yung maling turo nila. Ha? And, that is the very reason, actually, no, why we study this, no? To prove them their claim was wrong. And actually, study naman talaga natin yung pinili natin yon, yung tinanong kayo, ano yung series natin, sabi yung Acts. Kaya dito tayo sa Book of Acts. It so happened then na mayroong issue between us with the moderate dispensationalists. Kaya, yan. Wala naman akong maisip na nangyari dito. Ito yung pagpatay kayo sa Pyra, Acts chapter 5, 1 to 16, at ito yung na-improve dyan. The prophetic program pa talaga yung mga time na ito. Okay? So, ano oras na? Last Thursday. Alas 12? Kung gusto nyo padagdagan? Tama na? May next Sunday pa. Hindi pa captain, sorry. Hindi pa. Ay, wala na. Hindi pa, hindi pa. Wala na Hindi pa nag-capture. So, yan yung pangyayari na na-transpire sa time na yan. So, if you have question, meron kayong matanong sa aming mga online viewers, kung meron kayong matanong, okay, sulat lang po dyan at sisikapin po natin masagot dyan. No? Alam nyo yung Bible study natin regarding doon sa yung nakaraan last lang. Ang dami talagang mga may mga tanong doon, at sasagutin din yun. Pero talagang surprise, ang daming na surprise doon sa study natin na hindi pala body ni Christ yung titira sa New Heaven. Anong sa eternity na saan ka titira? Sa third heaven o sa New Heaven? Oh, New Heaven pa rin si Manang. Doon tayo sa third heaven. Yung New Heaven, yung gagawing New Heaven na yan, para doon sa Israel. Doon tayo yan sa third heaven, kung saan yung Panginoon talaga nakatira doon. Kasi yung first heaven man, yan yung kung saan yung sun, moon, and stars. Yan yung third heaven, doon pa talaga lampas pa. Doon si Kristo ngayon, doon din kaya tayo doon. Sa third heaven. Okay? So wala na tanong, let us close in prayer. Ama, Lord, salamat sa aral ngayong araw na to. Salamat sa aming study. Thank you, Lord, sa bigay ng lakas at tatapos po namin aming Bible study ngayon. Salamat na
sa mga salita, mga verses na iyo pong na-provide sa pamagitan ng inyong King James Bible, kung saan makita namin yung mga katotohanan, kung ano yung nag-transpire sa panahon na yan, dyan sa Acts chapter 5, verse 1 to 6. At alam po namin, based sa record, na sa time na yan ay prophetic program pa, na extension para sa Israel at hindi pa time ng Body of Christ, hindi pa time ng mystery program. Salamat po at pinagdarasal po namin yung susunod pa namin mga gawain, kaya namin Google Meet ngayon, at sana po magiging kapakipakinabang po yan upang lahat kami members ma-edify. Thank you so much sa mga kapatid namin. We are praying din po sa mga kapatid namin na may mga sakit, na kung pwede lang ay mabigyan ng kalunasan ng kanilang mga dinaramdam. Kaya ng kapatid namin doon sila si Seynan Shannon doon sa Mississippi na may karamdaman din po. Ulit salamat sa kanyang desire to help sa ministry at kagaya din po sa mga kapatid namin dito. We are praying na sana po makorek ang mga mali namin mga pagdududa kung ano ba ang reason kung bakit po nanlalamig yung iba sa amin sa pag-join sa aming mga Bible study physically or congregationally dito. But alam naman namin po na hindi kami dapat mamili. Wala naman kami intention na kung ano, kundi ma-edify lamang ang bawat isa sa amin. At yan po ang ginagawa namin. At hindi ko namin pwede gawin ang mga ginagawa ng mga denominations na mamilit po kami. Alam namin po na ginagawa nila yon because of their intention na para sa kanilang personal interest. We pray in Jesus' name.